Magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan po muna natin si Lolo Win. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang simbang gabi na po. At palagay ko ay katulad po ng mga ginagawa ko sa mga nakaraang taon ay mag-check po muna ako ng attendance. Ano po? Yung attendance. Yearly. Sino na po sa inyo yung nakakadalawang gabi na? Taas ang kamay. Sige po, may premyo. Ayan. Ulit nga, parang kakaunti. Ulit nga po. Kakaunti. Ano? Bago po ako magpatuloy ay kakilala po ba ninyo yung mga kalapit ninyo? Uy, alam ko tinatanong na. Pakibati nga po ng good morning yung mga kalapit ninyo. Sige po. Parang nagkakahiyaan pa eh. Alam niyo po, sa loob ng maraming taon, honesty po ito, honest to goodness. Sinusubukan ko pong laging pagnilayan ang malalim na kaugnayan ng Ebanghelyong ito sa pagdiriwang natin ng Pasko. Halos yearly po. Bihira po akong makagawa ng homily out of this gospel when it comes to yung preparation for Christmas. Kasi naman po ay napakinggan naman po ninyo, and obviously po, bukod sa lahing pinagmulan ng mga magulang ng Panginoon at bukod sa mga pangalan ng mga ninuno ng Panginoon, halos wala na po tayong makitang kaugnayan ng Ebanghelyong ito sa pagdiriwang natin ng Pasko. Sa totoo lang po, if ever tanungin ko kayo ngayon, kung may natandaan kayong pangalan, siguro po ang matatandaan lang ninyo ay yung kay San Jose, kay Santa Maria, kay Haring David, pero wala na po kayong matatandaan na ibang pangalan. Halos wala po akong nahihirapan po kasi ako kasi sabi ko halos parang walang malalim na kaugnayan ang Ebanghelyong ito sa pagdiriwang natin ng Pasko. Pero ngayong taon pong ito, habang naghahanda ako ng homily para po sa misa, naisip ko po yung 14 na saling lahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 na saling lahi mula kay David hanggang sa pagkatapon sa Babylonia. 14 na saling lahi mula sa Babylonia hanggang sa ating Panginoong Yesus. Lahat-lahat po, 42 generations from Abraham hanggang sa ating Panginoong Yesus. Alam niyo po, may ilang tanong ako, pero hindi ko na po itatanong sa inyo, siyempre. Pag nagtanong naman po ako, kaya hindi na rin po ako nag-homily sa gitna, kasi pag nagtanong naman ako, di ba po, tanong ko, ay, yun nga po, tanong ko, ay, kaya nga po, hindi na rin ako nagtanong. Ako rin naman nasasagot, ano po. Ang tanong ko po ay ito, sa aking sarili, habang ako'y naghahanda ng homily. Ilang daan o ilang libong taon kaya ang ginugol ng Diyos, may handa lamang ang tao para sa unang Pasko. Hindi po ito 100 taon,
Hindi lamang po ito 200 taon ang ginugol ng Diyos. Marahil 500, 900, 1,000 taon, mahigit pa ang ginugol ng Diyos, may handa lamang ang tao para sa unang Pasko. Naitanong ko rin po itong tanong na ito, ilang libo o ilang milyong kayang tao ang ginawang instrumento ng Diyos? Matuloy lamang, maganap lamang ang unang Pasko. Dito po sa 42 generations, ito po ay napakahaba. Isipin po ninyo, dumaan po ito sa panahon ni Moises, dumaan po ito sa panahon ni Jacob, dumaan po ito dun sa yung pagkatapon nila sa Ehipto at yung pagtakas nila sa Ehipto. Ang dami pong pinagdaanan ng generations na ito. Kaya ang tanong ko po ay, ilang libo o ilang milyong taong kaya ang ginawang instrumento ng Diyos? Matuloy lamang ang unang Pasko. Bakit po ito ginawa ng Diyos? Alam niyo po ang intention o ang kaulooban ng Diyos, dahil gusto po niya yung unang Pasko ay maging the best na Pasko para sa tao. Yung una pong Pasko ay nais niyang maging the most perfect na Pasko para sa tao. Bakit po gusto ng Diyos na maging the best? Bakit gusto ng Diyos na maging the most perfect? Tandaan po natin yung kapanganakan po ng ating Panginoong Hesus, o yung pagdadalang tao ng mahal na birhen, kapanganakan ng Panginoong Hesus. Ito po ang pagpasok ng Diyos sa kasaysayan ng mundo. Ito rin po ang pagpasok ng Diyos sa buhay ng tao. Ito rin po ang konkretong pakikipamuhay, pakikipamayan ng Diyos sa tao. So makikita po ninyo, nandun pa po lamang tayo sa Diyos. Ano po? Yun po yung, kung ilalagay natin ang ating sarili, parang ang sabi ng Diyos ay, gusto kong maging perfect and the best ang unang Pasko. Bakit? Dahil mahal na mahal niya ang tao. Alam niyo po, nung ako'y nagsusulat na ng homily, naalala ko po alam niyo po yung kanta ni Jose Maricha na Perfect Christmas. Alam niyo po yan? Yan. Kahapon po nung nagsusulat ako ay iniisip ko, sabi ko, may hawak po akong mga dahon, yung sanga ng sinasabi, kakanta ba ako o hindi? Kakanta ba ako o hindi? Yun po yung may part po doon na akmang-akma dito sa pag-ibig ng Diyos ay. Ang pinag-uusapan po natin dito ay pag-ibig ng Diyos sa tao, kaya ninais niyang maging the best and the most perfect Christmas ang unang Pasko. Anong botohan po ta? Anong gusto po ninyo? Kakanta ako o hindi? Ha? Sa isang taon na po, ha? Parang try to imagine po and try to, parang ilagay ninyo dyan ang Panginoong Hesus sa gitna. Try to think of Him na nakaupo po na sa gitna. At kinakanta po itong maikling part na ito ng Perfect Christmas. Di ko po kaya pala. Sa isang taon, okay lang po sa isang taon na ako kumanta.
E di sumimba uli kayo sa isang taon. Ito po yung part na gustong-gusto ko. Pakinggan niyo, try to isipin po ninyo ang Panginoong Hesus at nasa gitna. Kinakanta niya ito sa harapan ninyo. Ito po yun, ha. Ako po'y bihirang-bihira. Sus ko po, pangatlo yatang beses lamang ito sa tanang buhay ng pagkapari kung kakanta ako. Parang ganito po. I can think of a better Christmas than my wish coming true. And my wish is you let me spend my whole life with you. Di ba po? Yun yung Diyos eh. Babatungin ko kayo dyan. Pero di ba po yun ang Diyos? Yun yung wish ng Diyos eh. Kaya gusto niyang maging perfect, the best. I can think of a better Christmas than my wish coming through. And my wish is you let me, Father Ega, you let me, Brother Eric, you let me, yung each one of you, to spend my whole life with you. And that's pag-ibig. So nakita na po ninyo ngayon, maganda pong tingnan natin, naging perfect, the best, ang unang Pasko dahil ang naging focus ng Diyos ay ang tao. Mahal kita, gagawin ko ang lahat para maging the best and perfect ang Christmas, ang unang Pasko ng mundo. Now, pupuntahan ko na po ngayon ang part natin. Palagay ko po ay yung dalawang intentions na yon. I want this Christmas to be the best. I want this Christmas to be perfect as much as possible. Palagay ko po, yun yung intention nating lahat. Sino po sa inyo ang gustong malungkot ang Pasko? Taas ang kamay. Oy. Oh, sino ang may gusto sa inyong walang pera sa Pasko? Taas ang kamay. Oh. Sino po sa inyo ang gustong nakasimangot sa Pasko? Taas ang kamay. Sorry po. Bakit po? Alam niyo po ba na yung ilang libong taon, ilang daang taon, ilang libong taon na ginugol ng Diyos na paghahanda, pwede nating makita yung ginagawa nating paghahanda? Bakit po? In terms of preparation for Christmas, tayo pong mga Pilipino ang may pinakamahabang paghahanda para sa Pasko. Amen po ba? September pa lamang po, naghahanda na tayo para sa Pasko. Excited na tayo para sa Pasko. Naalala ko po kasi nung August po yun ay kumakain po ako kahapunan, kasabay ko yung tatay ni Father Reynald. Sabi ko, Tay, ang bilis po ng araw, August na agad. And then sabi po sa akin ng tatay ni Father Reynald, oo nga po, Father, nasa Facebook na po si Jose Marichan. Oh, bakit po? Pero Father, meron pa siyang tape sa bibig. Bakit? Kasi po ay yung first day ng September, matatanggal po yung tape, kakanta na po siya ng Pampasko. Diba? Ang haba. In terms of spiritual preparation, napakahaba din po ng ating paghahanda. Kompleto po halos tayo when it comes to preparing ourselves for Christmas. May kumpisalang bayan, may simbang gabi. Alam niyo po, natuwa naman ako. Kahapon po, ka-message ko yung isang kaibigan ko nasa Oman. Sabi po sa akin ng kaibigan ko ay, Father, nagsimula na rin po dito sa Oman ang simbang gabi. Nakaka-proud. Bakit po? Kasi po ang simbang gabi ay nagmula
sa atin. Nasa Oma na po ang simbang gabi. Nakakatuwa po. Kaya po, teka, bago ako tumuloy, bago ko po tapusin ang aking homily, sino po sa inyo ang nagplano at nagdesisyon na bubuuin na ang simbang gabi? Taas ang kamay. Patay, 20 lamang. Jesus, ganyan. O tandaan po ninyo, ang simbang gabi po ay nabinaryo, ha? Ang nabinaryo po ay for 9 consecutive days, 9 na araw na sunod-sunod, dapat po tayo nagsisimba, tayo ay nagdarasal. Para po yung ika-10, yung hinihingi nating spiritual blessing, ay tanggapin po natin. Tandaan po natin yun, ha? Kaya dapat po ay buuin ninyo ang simbang gabi. For the second time, sino ang bubuo sa simbang gabi? Taas ang kamay. Ayun, dumami. 21. Pero po yun ang totoo. Third po, in terms of pagsasabuhay ng spirit, the spirit of Christmas, palagay ko po hindi tayo mauunahang mga Pilipino. Bakit po? Ay pagdating sa Pasko, siguro po isa tayo sa pinaka-generous na tao sa mundo. Amen po ba? Ay totoo naman po, kahit tayo ay mawala ng pera, mawala ng meron tayo, makapagpapasko lamang tayo, masaya na tayo, and that is generosity. Salamang po ang hihingin ko sa inyo. If we want this Christmas to be the best and the most, almost perfect for us, ito po ang gawin ninyong team song sa Pasko. Di na po kakakanta, kasobrahan na yan, ha? Kung ang Diyos gusto niyang makasama tayo, ito rin po ang sabihin natin sa Diyos. Lord, I can think of a better Christmas than my wish coming through. And what is that wish, my Lord? My wish is, you let me spend my Christmas, my life with you. Amen. Palakpakan po natin si Lolo Omar.